Narito po ang pinakahuling lagay ng panahon ngayong Biyernes, ika-5 ng Setyembre taong 2025. Base sa satellite image, ang mino-monitor nating low pressure area ay bahagyang lumakas. Nagdudulot ito ng mga thunderstorm at humihila ng hanging habagat na nagdadala ng pag-ulan sa kanlurang Luzon. Ayon sa Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa, mula ika-3 ng Setyembre hanggang Siyam, ang bagyong Kiko ay palabas na ng PAR. Ngunit may posible ring mabuo na bagong LPA sa silangang Luzon. Sa ika-10 ng Setyembre hanggang 16, may bagong senaryo na posibleng mabuo sa silangan at kanluran ng Luzon na katulad ng mino-monitor natin ngayon. Base sa aming pagtataya, maaaring tumawid ang LPA sa Hilagang Luzon at tuluyang lumakas. Kaya, pinapayuhan ng ating mga kababayan na maghanda dahil mayroon tayong LPA sa silangan at kanluran na maaaring magdulot ng malakas na pag-ulan. Dahil sa low pressure area sa silangan at kanluran ng Luzon, may nakataas tayong weather advisory sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales. Ang mga nabanggit na lugar ay posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 mm na ulan dahil ang LPA ay hinihila ng hanging habagat. Mag-ingat po tayo dahil may mino-monitor tayong LPA. Narito ang lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Luzon, inaasahan ng maulap na papawirin at pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi. Dahil sa pinagsamang epekto ng hanging habagat at LPA, maging alerto sa biglaang malalakas na pag-ulan na dulot ng dalawang LPA. Kung mabuo ang LPA sa loob ng PAR, ito ay papangalanang Lani. Ang mga pag-ulan at thunderstorm ay maaaring makaapekto sa Ilocos Region, Batanes, Buabuyan Group of Islands, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, at Bataan. Sa Metro Manila, inaasahan ng kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng LPA at hanging habagat. Pinaghahanda ang buong Luzon sa posibleng paglakas ng LPA. Ang LPA sa silangang bahagi ay maaaring tumawid sa Buabuyan at Batanes na magdudulot ng malalakas na pag-ulan at pagbaha sa mga mabababang lugar. Kaya, ang mga lalawigan ng Cagayan Valley Region, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon Province, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ilocos Region, La Union, Pangasinan, Abra, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Batangas, Cavite, Laguna, Metro Manila, Camarines Sur, Camarines Norte, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Marinduque, Romblon, Palawan, Occidental Mindoro, at Oriental Mindoro ay pinapayuhang maging alerto sa maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan. Visayas, dahil sa paghila ng LPA sa hanging habagat, bahagyang lumakas ang epekto nito sa kanlurang bahagi ng Visayas na magdudulot ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Bohol, at Siquijor. Sa silangang bahagi ng Visayas, apektado ng trap ng LPA at extension ang Biliran, Leyte, Samar, Northern Samar, at Eastern Samar na makakaranas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan. Mas lumalakas ang epekto ng weather system sa hapon at gabi, kaya maging alerto sa malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Mindanao, inaasahan ng improved weather sa buong Mindanao, kabilang ang Zamboanga Peninsula, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Socsargen, Davao Region, Caraga Region, at Northern Mindanao. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, nariyan ang localized thunderstorm na posibleng magpaulan. Manatiling alerto at updated sa mga bagong ulat panahon. Palawan, dahil sa paghila ng LPA sa hanging habagat, ang buong bahagi ng Palawan ay makakaranas ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan. Mag-ingat sa biglaang buhos ng malalakas na pag-ulan. Karagatan, walang nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating bansa. Ngunit mag-ingat pa rin po para sa ating kaligtasan. Para sa mga bagong ulat panahon, mag-subscribe sa aming YouTube channel at mag-share para marami tayong mapaalalahanan ng mga kababayan upang makapaghanda ng maaga at makaiwas sa malubhang epekto. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless us all, guys. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa.
Sa ngayon po, patuloy pa rin ang pag-ihip ng hanging habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi po ng Luzon at sa western section ng Visayas. Simula po ngayon hanggang bukas ng madaling araw, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Halos sa magdamag po magiging maulap ang kalangitan at sasamahan pa rin ng mga light to moderate rains, sasamahan din ng malalakas na ulan dulot ng thunderstorms, kaya't magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay. Habang natitirang bahagi pa ng Visayas at buong Mindanao, asahan naman yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan overnight at sasamahan naman ng mga pulupulong pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog na usually nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Base naman sa ating latest satellite animation, patuloy nating minomonitor itong mga cloud clusters or kumpul ng ulap dito sa may West Philippine Sea at maging sa Philippine Sea sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, nagtaas po ng weather advisory ang Pag-asa. Ito po ay babala para sa mga malalakas na mga pag-ulan. Sa susunod na 24 oras, posible hanggang 100 mm na dami ng ulan dito po sa mga probinsya ng Ilocos Sur, pababa ng La Union, Benguet, Pangasinan hanggang sa may Zambales. So ibig sabihin, pag meron tayong 100 mm sa dami ng ulan, posible po itong magdulot ng mga pagbaha sa mga ilan-ilang lugar na mababa at yung pumalapit po sa mga kailugan at possible din po yung mga localized na mga pagguho ng lupa sa mga bulubundukin na lugar naman dito sa may western sections ng northern and central Luzon. Asahan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon ang halos buong araw na makulimlim na panahon at sasamahan pa rin ng mga pag-ulan as early as morning. Dulot po yan ng southwest monsoon at yung mga cloud clusters sa paligid ng Luzon. Minsan malalakas po yan, lalo na dito sa may inulit natin, Ilocos Region, sa may Abra, Benguet, down to Zambales and Bataan. Kahit mag-ingat pa rin sa banta ng baha at pagguho ng lupa, may mga light to moderate with at times heavy rains naman over Metro Manila and the rest of Luzon. So make sure na meron dalang pananggalang po sa ulan. Sa Metro Manila, ang temperatura ay mula 25 hanggang 30 degrees. Maging dito rin sa may Lawag City and Legazpi City. Mas mainit ang bahagya sa may Tuguegarao at 31 degrees maximum temperature at sa Baguio, 17 to 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa may northern and central portion ng Palawan at maging dito rin po sa may eastern Visayas, umaga pa lamang asahan na yung makulimlim na panahon or maulap na kalangitan at sasamahan pa rin yan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms dulot pa rin ng southwest monsoon or hanging habagat. Kahit mag-ingat sa banda ng baha at landslides, at laging tumutok sa ating mga advisories or possibly heavy rainfall warnings. Ang natitirang bahagi ng Visayas sa umaga pa lamang medyo kumukulimlim na sa may Western Visayas and Negros Island, habang ang natitirang bahagi pa ng Visayas pagsapit naman ng hapon hanggang gabi, maulap na rin ang kalangitan at aasahan din po yung mga pulupulong paulan at pagkidlat, pagkulog. Temperatura natin sa may Puerto Princesa mula 26 to 31 degrees, habang sa may Metro Cebu mas mainit mula 25 to 32 degrees Celsius. At kung medyo maulan sa Luzon and Visayas, asahan naman sa Mindanao, malaking bahagi ang merong fair weather conditions. Umaga hanggang tanghali magiging maaraw naman sa maraming lugar at pagsapit muli ng hapon hanggang sa gabi, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Madalas na yung mga pag-ulan at mga thunderstorms. Usually nagtatagal nga po ito ng 1 hanggang 2 oras. Localized thunderstorms po ito. Dito sa may Zamboanga City, temperatura mula 24 to 31 degrees, habang sa may Metro Davao mas mainit mula 25 to 32 degrees Celsius. At para naman sa ating 3-day weather forecast pa, mula po sa weekend hanggang early next week, possible yung unti-unting paghina pa ng southwest monsoon or habagat na eventually maglilid po early next week sa tinatawag natin na monsoon break o yung time kung saan hindi nakaka-apekto ang habagat. So pagsapit ng Sabado, ilang bahagi pa sa Luzon na magkakaroon ng mga kaulapan at mga pag-ulan, kabilang na ang Ilocos Region, Cordillera Region, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga. Make sure na meron dalang payong kung lalabas po ng bahay, habang ang natitirang bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Pagsapit po ng Sabado, bubuti na yung panahon, bahagyang maulap na lamang ang kalangitan for most of the day, pero sasamahan pa rin yan ng mga pag-ulan pagsapit ng hapon hanggang gabi dulot ng thunderstorms. At pagsapit po ng Sunday and Monday, mas bubuti ng panahon sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Very ideal na po yung pamamasyal at yung pagsasampay ng damit, pagpapatuyo nito, at pagsapit pa rin ng hapon hanggang sa gabi, nagiging makulimlim na rin ang panahon muli at may tsansa pa rin ng mga saglitang ulan. Sa ating mga kababayan po, dito sa Visayas, mapa-western or eastern portions, asahan yung bahagyang maulap at minsan maaraw na kalangitan sa umaga. Pagsapit ng tanghali, may kainitan po, possible yung hanggang 32 degrees na maximum temperature. At sa dakong hapon hanggang sa gabi naman, pinakamataas ang tsansa ng ulan doon pa rin sa may eastern Visayas, dulot ng pag-ira naman ng easterlies o yung mainit na hangin galing sa may Pacific Ocean. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magpapatuloy pa rin ang generally fair weather conditions. Kapalit niyan, mainit at maalinsangan po na tanghali. At sa dakong hapon hanggang sa gabi, make sure yung ating mga namamasyal at mga nandun sa parting Mindanao, mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at mga thunderstorms, lalo na yung malapit po sa kabundukan. Ang ating sunset ay 6:06 ng gabi mamaya at ang sunrise ay 5:44 ng umaga.